فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Dito tayo ngayon sa pangatlo nating episode, mga kapatid, sa paksa nating tinatalakay ang pananaw ng mga Muslim sa Biblia. Bago doon Mr. Abdullah or Ustad Abdullah, bago ipagpapatuloy natin ang pangatlong episode, babasahin ko muna ang bilang batayan ng ating mga kapatid na mga Kristiyano kung ano ho ang Biblia. Ayon sa 2 Timothy 3:16, sabi dito, I quote, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." So ngayon nga ating babasahin ng mga kasulatan kung totoo ba na yung sinasabi. Di po ba? Dito ngayon, bubuklatin natin ang Biblia dahil papatunayan sa episode na ito, papatunayan natin kung banal ba ang Biblia or ito ba ay katuruan ng mga Kristiyano na sulat sa Biblia. Pakibasa nga, Brother Kuti, sa Ezekiel 23. Sa Ezekiel 23 verse 1 hanggang buo ito actually, pero hindi lang natin ito babasahin buo dahil mahaba. Kukuha lang tayo ng ilan. The whole chapter of Ezekiel 23. Nagbabanggit ito tungkol po sa kalaswaan na nandoon na isulat sa Biblia of whole chapter. So hindi na natin bubuuhin ito pagbasa. At least you can quote up some few verses to prove na kung ano ang ating sinasabi. Pakibasa nga. Basahin natin. Pakinggan po ninyo mga kapatid at mga pinagpipitaganan naming mga kababayang mga Kristiyano. Ganito ang ating mababasa. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, "Anak ng tao, may dalawang babae na mga anak na babae ng isang ina. At sila'y nagpatutot sa Ehipto, sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib, at dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga, at ang mga pangalan nila ay Ohola, ang matanda, at Oholiba, ang kapatid niya. At sila'y naging akin, at nanganak ng mga lalaki at babae. At tungkol sa kanilang mga pangalan, Samaria ay Ohola, at Jerusalem ay Oholiba." Lipan natin ang pagbasa. Idiretso mo lang doon sa chapter nga pinaka-climax, yung parang kabayo at parang asno. Ano ba yun? Sa gayoy, inilitaw niya ang kanyang mga pagpapatutot. Anong versikulo na yan? Versikulo 18 hanggang 21 natin basahin. Okay. At inilitaw niya ang kanyang kahubaran nang magkagay tinabangan ng aking kalooban sa kanya, na gaya ng pagkatabang ng aking kalooban sa kanyang kapatid. Gayunmay kanyang pinarami ang kanyang mga pakikiapid, na inalaala ang mga kaarawan ng kanyang kadalagahan, na kanyang ipinagpatutot sa lupain ng Ehipto. At siya'y umibig sa mga nagsisiagulo sa kanya, na ang laman ay parang laman ng mga asno, at ang lumalabas sa kanila ay parang lumalabas sa mga kabayo. Sandali lang, kapatid. Ano ba yung patutot sa English? Ano yun whore. Sa patutot, grabe. Whore. Yung nabasa ko sa Cebuano, sinasabi sa Cebuano, hindi itong salita, pero tingnan nyo sa Cebuanong Biblia. Og ang iyang suso, ginapuga-puga. Doon sa Biblia, matindi. Grabe. At ito ba ay doktrina? Ayon kasi sa Biblia ng Christianity, 2 Timothy 3:16, na ang lahat ng mga scripture, all scripture is given by inspiration of God. Okay? Profitable for doctrine. Doktrina po ba yun? Doktrina po ba yun? For reproof ba yun? Or correction? Ano? Sabi naman nila, hindi nyo alam, ito po ay metaphoric or symbolic. Okay, palagay natin. Symbolism, metaphoric nga. Or nangahulugan na ibang istorya. Kahit na sabihin natin metaphoric, kinakailangan pag ang magagamit ka ng metaphor, kinakailangan maayos na metaphor. Ay, Diyos mismo. Hindi malaswang metaphor. Parang naubusan. Ito metaphor na sa halip na bumuti ay lalong lumaswa.
At saka Diyos mismo. Diyos mismo gumamit ng ganyang metaphor. Nag-sign ba ng Diyos na bankruptcy of wordings? Nauubusan siya ng magagandang salita, gumagamit siya ng metaphor or symbolism ng mga istorya, nauubusan siya, kabastusan ang pinipili niyang mga lingwahe. Grabe. At hindi lang yan, una lang. Pero kung babasahin pa natin, buklatin mo nga sa Biblia, kapatid, tingnan natin. Sa 2 Samuel, Sa 2 2 Samuel, 6:20. Yung binasa natin kanina, kapatid, ay sa Ezekiel 23 yun, ha? Sa whole chapter. 1 to 5 And at then, 18 to 21. Okay. Sa Ezekiel, chapter 23. Okay. Ngayon naman, babasahin natin 2 Samuel 6:20. Versikulo 20. Pakinggan po ninyo mga kababayan at ating babasahin. Na magkagay bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan. At si Mikal na anak ni Saul ay lumabas na sinalubong si David. At sinabi, pagkalwalhati ngayon ng hari sa Israel, na siya'y naghubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod ng kanyang mga lingkod, na gaya ng naguhubad na kahiya-hiya ang isang walang kabuluhang tao. Tandali lang, kapatid. Naghubad. Grabe. Hari, lalaki, naghuhubad. Kung ipagpapatuloy natin pagbasa, nagsasayaw si David, naghubad. Kung nagsasayaw ang lalaki at naghubad, hindi ko lang sabihin sa kung ano, tabyug-tabyug ang iyaha sa Bisaya pa. Tabyug-tabyug. Buti na lang Bisaya, hindi naintindihan Anong ng mga Tagalog. Anong sa Tagalog? Kasi pag lalaki ka at nakahubad at nagsayaw, tabyug-tabyug. Hindi ko mababanggit yun sa Tagalog. Hindi mo mababanggit? Baka maakusahan tayo, kapatid. Baka tayo Ito ay- maakusahan ng pornography dito. Ito kung- Hayaan na nating Biblia magsalita. Brother, sigurado Wag- kasi wag ako. kung ito i-drawing ko, i-drawing ko itong pangyayari, i-drawing mo isa kang artist, i-drawing mo yan, sigurado ako, hindi, masinsor ito. Sensor At talaga. kung i-drawing yung sinasabi natin ngayon, i-drawing yan. Baka hindi tayo pumasok Hindi, kapatid sa MTRCB. O nga, tingnan natin naman, kapatid. Baka sabihin lang, yan lang. Ang dami dito. Basahin natin. Ano pa? Okay. Basahin natin sa Genesis 38, versikulo 9. Genesis 38, versikulo Parang nanggigigil ako nito, 9. kapatid. Dahil Ito. salita ng Diyos, banal daw eh. Okay. Genesis 38, verse 9. Ito, matindi ito. Basahin mo. Mukhang parang Sa English, babasahin. nabibilaukan akong basahin. Sige. Pero babasahin Sige, ko na rin. Basahin mo rin sa... At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi. At nangyari na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, ay pinatutulo niya sa lupa Anong pinatutulo? nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. Sa makat yung pinatutulo doon sa Yeah, lupa, tubig. yung kanyang binhi. 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 Pero yung binhi, kapatid, ginagamit yan sa agricultural supply? Agriculture ba? Pero titingnan natin sa English. Oh, sige. Ito naman ito ay aklat or Biblia, ang Good News Bible. Ito ay galing ito sa Philippine Bible Society sa Pilipinas, ito na imprenta. Sige nga, Hindi ito atin, ha? Babasahin lang natin sa Genesis 38. Pakita mo kaya sa screen para makita Mamaya, nila. total i-clippings naman Sige, ito. sige, Tapos sige. mayroon ng flashing Sige, nito. sige. Baka akala nila eh. So, makita natin, bubuklatin sige. nila yung Biblia. Yung to this Okay. English version, okay? Good News Bible. Sige. Okay? Sabi dito, okay? I quote, "But Onan knew that the children would not belong to him. So when he had intercourse, Grabe. with his brother's widow, he let the semen, hindi na seed, semen talaga. Hindi ko mabisaya ito, bro. Kahit bisaya ako, hindi ko mabisaya itong semen. Okay? Spill on the ground. Matindi. Semen. Bisaya nga ninyo, mga kapatid. Kayo yung nanonood ngayon, yung semen nga, ibisaya ninyo. Hindi mo kayang isulat dito. Wag mo na sabihin. Huwag na sa Bisaya. Hayaan na natin sila na magsalita Oo. sa wika nila. Sa English pa, intercourse. Salita ng Diyos. Gumamit ng Doktrina ba ito? Reproof ba ito for correction? Ito ba ang teaching nila? Balikan natin balikan. ulit yung sinasabi ni Kalawang Timoteo 3:16. Ako ano kaya sa Japanese ito? Baka banal sa Japanese. Ipakibasa nga sa Japanese. Alin yan? Alam kong marunong ka sa Japanese ano ba yan? Genesis 38, verse 9. Pakibasa nga sa Japanese. Genesis 38, Oh. verse 9. Oh. Baka may mga 38 Japanese verse 9. na nanonood din sa ating programa. Oo. 38, verse 9. Verse 9. Lakasan mo, kapatid. Sa- Nihongo de koreyori yomimasu ga okiki kudasai. Shikashi, onan wa sono omareru ko nga
jibun no mono to naranai no shitteiru no de, ani ni shison no ataenai no tame ni, ani yome no tokoro ni hairu to, chi ni nagaste ita. Huwag mo na lang Bisayain or Tagalogin. Pareho Daka makonsume ng oras natin. Ang ginawa Okay. doon sa kanyang Iba namang bersikulo, basahin mo. Genesis 19. Genesis 19. Chapter 19 of Genesis. Baka napapasarap ka sa Japanese ha. Tagalog na lang. Tagalog. Genesis Genesis- chapter 19, verse 31 to 37. Genesis 19, Basahin mo kapatid. 31 to 37. 37. Pakibasa nga. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin. Ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi Sandali ng lang ating brother, ama. kinakapos na tayo sa oras. Papatuloy natin mamaya. Okay? Dahil na sa episode na ito, wala na po tayong panahon. Maraming salamat. Ipagpatuloy namin kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.